Hello guys, kamusta mga boss? Kamusta mga araw nyo? Ngayon, pupunta tayo ng Makati. Asikasuhin natin yung isa sa pinaka, para sa akin yung pinaka problema nitong NMAX. Yun na yung front suspension. Masyado siyang malambot. Eksakto. May ka-grupo tayo sa Neo Boy, si Kuya Jeno. Yung nakasama natin sa Marilake. May kakilala siya nagre-repack. 500 pesos lang. Para saan nga ba ang repack? Yung purpose ng repack is para patigasin yung front suspension. Para pagka nalubak, hindi ko makakaldag, hindi nagsasagad. Para hindi nagsasagad yung suspension mo pag nag-bottom out. Kasi pag nagsagad yun, ending masisira yung ball race mo. Tapos, hindi rin komportable para sa rider. Kaya tayo nagpaparepack. Di pa natin afford yung yung JBT suspension Wala pa tayong pera kaya okay na muna ako sa repack. Wala akong pera Student build lang tayo. And kikitain natin si Kuya sa Kalayaan papuntang Makati. Wait, EDSA ako pinapadaan na. Ba't ba lagi ako sa EDSA pinapadaan ni Google Map? Uy, TRK. Tapos after nito, naghanap lang ako ng free time para ipaayos ko yung upuan ko. Bumili kasi ako ng comfort seat para di magalaw yung stock. Tapos yung comfort seat yung ipapa-racing seat natin o kaya U10 seat para yung stock nakatabi lang. Wala lang, ang pogi lang kasi ng ganung upuan para sa akin. Kaya yun yung trip ko. Tapos para pagka bumabanking ako, tsaka para pagka halimbawa nag-emergency brake ako, diba? Di ako dadaos-dos pa harap kasi may umbok sa harap. Kaya tawag doon U10 seat Ang laki ng bump sa harap. Tong motor na to, pang personal ko lang naman tong motor na to. Kung ano lang yung sa tingin ko bagay, yun yung lalagay ko. Paabangan na lang guys kung ano kakalabasan. Sana maganda. Yan pa, EDSA na tayo. Ease up tayo. Ewan ko ba ba't sa EDSA tayo pinadaan? Alam ko may daan din sa UP. Kikitain lang natin si Kuya Jeno sa Jollibee. Tapos susundan na natin siya after nun. Diba, halimbawa ito yung suspension. Yung talbog ng suspension, yung stock hanggang ganyan, gumaganyan, sumasagad. Pero pagka nirepack, hanggang ganyan na lang yan. Ganyan. Ganun yung purpose ng repack. Para hindi kumaldag. Kasi nawawasak yung tapalodo ko guys. Nabubutas yung tapalodo ko Tapos kada lubak iniinda ko. May kabigatan pa naman ako 5'10". Tapos 80 kilograms. Kaya yung harap iniinda ko. Kaya try ko naman yung best ko para iwasan yung lubak. Kaso kasi marami talagang unexpected na lubak dito sa Pinas. Gugulat ka na lang may lubak Para kapag halimbawa na bigla sa lubak, hindi nasasagad yung suspension. Ang procedure lang naman dito sa repack is bubuksan yung taas. Diba may tornilyo sa T-post. Tatanggalin yung tornilyo doon para makuha yung suspension. Tapos, susungkitin nila yung taas, tatanggalin nila yung takip, tapos papalitan nila ng fork oil. Nakadepende kasi sa mekaniko kung gaano karaming oil yung ilalagay niya. Yung rear suspension naman, hindi naman siya matagtag para sa akin. Mas maganda pa nga pag may OBR Yung stock na suspension para sa akin hindi siya matagtag. Pero sa iba, di ko lang alam opinion nila. Traffic talaga dito sa EDSA kahit anong oras. Pero kabisado ko naman na dito. Dito daan ko papuntang OJT dati. Mahabang pasensya lang talaga yung kailangan mo. Kayo guys, anong ginagawa nyo kapag Anong ginagawa nyo kapag matraffic? Ako kasi pag ganito, papatugtog lang ako, tas okay na. Tamang patugtog lang, tas goods na ako sa tugtog. Para di ma-board sa traffic. Kasi usually ng traffic dito sa EDSA, literal na minsan di gumagalaw. Wala naman magagawa, ganyan talaga yung traffic. Na-try ko dito one time, naka big bike. Ayoko na umulit Ang sakit ng kamay ko, kakapigaan ng clutch. Tapos sobrang init pa. If alam nyo yung Z1000R, yung kay Boss Reed, yung motor niya, ganun kasi motor ko dati. Yun yung unang-unang motor ko. Doon ako natuto magmotor. Big bike agad. Kaya parang sanay na ako sa mga singitan at saka sa high speed. Dahil doon ako natuto guys. Ang unang-unang motor na natuto ako, Raider. Doon tinuruan ako. Tapos noon, after nagka-lisensya na, doon naka C1000 na ako. 1 taon din ata ako nag-big bike noon. Tapos pagkagising ko, 'di ba, natutulog ako umaga. May bumabomba ng motor ko.
Tapos yun pala, may bayar na pala nung motor ko. Binenta ni boss eh. Yung boss pala, papa ko yun. Yung meaning ng boss, papa ko. Binenta niya dahil medyo speed freak pa ako nung bata ako. Alam nyo na, baguhan pa lang kasi sa motor. Huwag nyo gagayahin yun guys ha. Baguhan pa lang sa motor, tapos naghahabol na ng speed, diba? Mas prone sa aksidente. Yan, umuulan na guys. Kapag kapote na tayo. Yan tayo eh, pangasar yung ulan lagi. Ingat kayo lagi guys sa ulan pag nagmomotor kayo. Lalo na pag may pupuntahan kayo tas tag-ulan. Iwasan yung dumaan sa guys. Yan sa white lane na yan. Yan sa mga broken lane na yan, yung mga pintura. Kasi usually yan, marami nang natudulas dyan. Daanan nyo lang pero wag nyo preprenuhan. Mas prone sa dulas yung prepreno kayo eh. Ang asar yung ulan, pinagkapote lang ako kung init tuloy. Tas tuyo dito. Ewan ko ba? Dito sa ulan na to. Sino nag-carwash ngayon sa inyo? Mahirap din mag-rides ngayon eh. Ngayong buwan, puro tagulan. Per months. Speaking of motor, anong opinion nyo sa karga? Yung kakargaan yung motor, anong nasa isip nyo? If maganda ba yun? Or may maraming disadvantage? Ano sa tingin nyo? Para sa akin, pros niya, ayun, mas malakas motor mo syempre. Yung cons, para sa sa hindi pa nagkakarga. Cons, syempre, magbabudget ka na malaki dyan. Kasi pag halimbawa, nagkaberya sa daan, kailangan may budget ka talaga. Kasi kapag once na nagkaberya ka, tas wala ka palang pera, tas sinagad mo agad sa, halimbawa, worth 60,000 yung kargadong makina mo, di ba? Tas yung pera mo 60k lang, tas nagkaberya. E di matetenga yung motor mo sa garahe niyan kasi wala ka pang sapat na budget, di ba? Yun lang naman yung naisip kong cons. Tsaka marami na rin naman magaling na na nagbubuo ng kargadong motor. Alam kong magagaling, Fastech, Team Budget Mill Boys, Ton Specs. Yan, mga magagaling na yan, mga idol natin yan. Tas dapat ang alam ko 800 or 1,000 change oil na lagi. Okay na rin yung change oil kaysa sa change oil, 'di ba? Mabuti na magpalit ng langis kaysa sa lahat. Pero di mo na ako magpapakarga. Masaya pa naman ako sa stock. Papakarga na lang ako pagka 50,000 plus odo. Tapos sarap nun sa Marilaki, no? Kaso paano nyo nire-register yung mga motor nyo sa LTO, no? Ang purpose lang naman ng motor na sa akin na to is pang adventure, ganun. Pang rides, ganun. Pamasok sa trabaho, soon magkakatrabaho. Tsaka di naman ako karirista. Pag gusto ko ng mabilis, gagamit na lang ng big bike. Pero iba pa rin talaga ang kargado. Pero pass muna, next time. May kalayuan din pala yung pupuntahan ko, no? Makati. Isipin mo si Kuya Jeno, taga Makati, pero parang lahat ata ng EV o tambike ng Neo Boys napuntahan yan eh. Laging attendance yun eh. Never been absent. May nag-comment na sana everyday mag-post ako ng update. Ay, maraming salamat sa suporta, boss. Pero hindi talaga kaya eh. Laging naulan eh. Kaya hindi makapaggawa ng video eh. Tas may editing pa. Yung PC ko, di pa gaano kabilisan. Saktuan lang. May kabagalan din yung PC ko. Diba guys, halimbawa, diba tag-ulan? Siyempre, hindi mo maiwasan yung kalawang dito, 'di ba? May papakita akong product sa inyo. Ano siya? Bago lang sa market, pangalan niya Rexco. Pero effective siya. Yun yung ginagamit ko pang pang lubricant ng yung isa kong motor, yung Mio. Kasi yun nag-i-stack up yung nun eh, yung passenger foot peg. Pakita ko sa inyo, guys. Ayun pag maulan, maganit. Pero itong Rexco 50 lubricant, try nyo to guys. Yan, try natin. Ayun, smooth na. Galing eh. Ayun smooth. Kaninang hirap pabuksan eh. Try natin sa Mio. Ito pinakamaganit sa lahat eh. Aray ko. Hirap nga isa rin. Kailangan papukpukin. Ayun. Sprayan ba natin?
Okay na. Galing, di ba? Kanina nga, ginaganon ko pa eh. Wala ngayon, no? One finger. Ganda, di ba? Try nyo to. Rexco 50. Lubricant, multi-purpose. Bago lang siya sa sa market eh. Pero nakita ko na kasi kung paano kung ano difference niya sa leading brand. Nakanood ako ng live demo. Ayun, para sa akin, maganda naman yung Rexco. Na-prove niya naman yung quality niya. Kahit bago siya sa market, natatapatan niya yung leading na brand. Ang galing nga eh. Ako lang ba guys, pero sabi ng karamihan parang out of casa, parang nakagewang daw ng pakonti, pakaliwa or pakanan yung mga handlebar nila. Parang tabingi daw. Comment nyo nga guys if ganun din yun sa inyo. Out of casa, di ba? Halimbawa kakabili nyo lang, parang feeling nyo tabingi yung handlebar. Ang dami nagko-comment sa akin ng ganun eh. Feeling ko din yun sa akin eh. Konti, pakaliwa. Pero di siya noticeable, lasin yung malaking yung pansinin talaga. Literal na sa pakaramdam mo siya mapapansin. Kasi parang, parang medyo nakatabingi ng konti. Mga ganun. Ewan ko kung kami lang nakakapansin. Pero malay mo, baka mga ibang naka-NMAX din, ganun feeling. Beyond Dog. Yung jersey niya na yan, ang ganda ng quality niyan, ng Beyond Dove na jersey. May jersey din ako ng ganyan eh. Yung may apoy, yung black and blue na gamit ko. Ganda ng quality niyan. Tapos pasok sa masa yung presyo. Kaya dami ko na rin nakikita na kaganyan eh. Quality, tas maganda presyo. Yan, kakanan tayo dito guys. Papuntang Guadalupe Ferry Station. Diretso, tas kakanan dito. So, sundan ko lang si Google Map eh. Para iligaw niya ako. Hehe. Uy, NMAX din oh. Actually, marami nang naka-NMAX V3 ngayon guys. Pogi pa rin yung V2. Yung NMAX version 2. Pero usually na naka-version 2 ngayon, mga karagada na eh. Bilang na lang yung mga naka-stock. After nitong suspension ko, preno kailangan ko eh. Mang mas malakas kasi nakukulangan ako sa stock na preno guys. Hindi ko na alam kung nasan ako. Basta umuulan. Saan yung Jollibee dito? Wala ko nakikita. Ayun, Jollibee. Doon daw kami magkita eh. Jollibee Kalayaan. Wala pa si Kuya. Hintayin ko na lang siya. Balikan ko kayo guys pag andyan na siya. So ayun, waiting game tayo kay Kuya Jeno. Bumuhos pa yung ulan. Aray ko. Ito yung reason kung ba't di ako masyado nagra-ride si guys. Umuulan. Ayun na si Kuya Jeno. Tara. Ayun na siya guys. Yeah. Umuulan. Grabe yung ulan guys. May bagyo na naman ata eh. May bagyo ba? Dito. Puno eh. Dito? Pwede ba iangat? Iangat kaya natin.
Yun, tapos na kami guys. Testing. Bugs. Tapang na sa lubak eh. Magkano lang yung parapak sa kanila guys? 450 lang. Pwede na. Wala naman nagbago sa handling. Gumanda lang yung play. Tumigas lang yung front shock ko. Para hindi na nakakaldag pag lubak. Yung gamit na fork oil, platinum eh. Alam ko quality din yun eh. Ang ganda. Oo. Yan yung nambudol sa akin no. Oo. Wala nang iniinda. Tag 100 ml yung nilagay sa kabilaan sa akin eh. Sa'yo ba? Ganun din. Yun, maraming salamat kay Kuya Jeno. Siya yung nagreto. Pati na lang ako nagpagawa dun sa QC. Wala, para lang may road trip din. Tapos daanan ko yung girlfriend ko sa Pasig. Nakapag-repack ka na. Kikita mo pa bebe mo. Naka-Ducati ka ngayon ah. Naka-Ducati ka. Bungo. Punisher pa rin eh. And, pwede na. Tigas nga eh. Ayun o. Hindi na ako makakaldag. Gano'n lang po ang layo ng dati ng pinakatanong. Gano'n pala dati mo. Dati lalim eh. Ngayon goods na. Mas maganda na yung play. Di naman bumigat. Akala ko bibigat yung manobela, hindi. Ba't yung sa iba mabigat no? Yun, hanap lang muna food trip kasama si Kuya Jeno. Kain lang muna kami guys. Tapos batsi na pagkatapos. Kabisado ni Kuya Jeno dito eh. Taga dito siya eh. Makati. Di ko lang maalala kung ano pangalan ng store eh. Pero sa tabi lang siya ng Jollibee Kalayaan. Ilagay ko na lang dyan sa screen kung ano yung pangalan ng store. Para sa mga taga Makati na gusto magpa-repack. Pwede doon. Dito pala kakain. Lugawan. Pares. Yan, maraming salamat kay Kuya Jeno. Tsaka sa asawa niya. Kaya thank you te. Thank you po. So ayan guys. Pumutrip lang kami ni Kuya Jeno. Tapos bumisita ako sa bahay nila. Ang cute nung anak nila eh. Balitaan ko kayo guys sa suspension. Mga 1 month siguro. Ganon. Alam nyo naman, mahilig ako sumalo ng lubak. Mga na-try ko ng front suspension yung sa ADB, sa CRF, sa mga big bike, sa BMW, sa C1000. Kaya may idea ako kung maganda yung shock. Bigyan ko kayo ng honest feedback kung maganda yung repack ko hindi. Balitaan ko kayo. Pero goods na siya para sa presyo niya. 450 kasama na labor tsaka oil. Tama ba yung dinanan ko? Maraming salamat sa panonood guys. Hanggang sa muli. Paalam.